Magandang umaga po, mga kapatid. Niniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay ramdam na ramdam ang init ng panahon. At ayon sa ilang pahayagan na umabot na po sa mas mataas na temperatura ang sa mga nakaraang araw kaysa sa mga temperatura na inaasahan ng ating gobyerno sa buwan ng April. At sa katunayan po, noong nakaraang Lunes sa lugar ng Kasiguran, Aurora, nagtala po yung Pag-asa ng highest ever heat index recorded in our country so far. And that is 60 degree Celsius. Ngunit hindi ito nalalapos ang lahat. Dahil nagbabala po yung weather service ng Pag-asa na ang pinakamainit na araw ay darating pa lamang sa buwan ng Mayo. So, in behalf of Grace Bible Baptist Church, nais kong paalalahanan ng bawat isa na mag-ingat po sa temperaturang ito. Ang ganitong level po ng temperature ay categorized na doon sa tinatawag na extreme danger. Iwasan muna po natin yung mga lumabas sa ating tahanan na hindi kailangan. Panatiliin po natin na well-hydrated yung ating mga katawan at gawin po nating well-ventilated yung ating mga tahanan sa iba't ating mga kanya-kanyang lugar. Alam niyo mga kapatid, sa kabila po ng init ng panahon na ito, ay kasabay naman ito yung pandalamig ng maraming Kristiyano. Pandalamig ng maraming Kristiyano sa gawain ng pananalangin. Totoo po ito, hindi lang sa panahon natin ngayon, ngunit sa bawat henerasyon ng mga mananampalataya, ang panalangin po ay isa sa mga naiisang tabi ng mga Kristiyano. Kaya alam nyo, sa Bible, makikita natin na yung consistent reminders ng mga writers pagdating sa prayers. At kabilang na dito, si James. At dahil sa mga huling bahagi ng kanyang liham, makikita po natin yung kanyang pagpapaalala. Ganon din po yung kanyang paghihimok sa mga mananampalataya pagdating sa gawain ng pananalangin. At naniniwala ako na may dahilan kung bakit ito nasa huling bahagi ng kanyang liham. Yun po ay upang bigyang diin sa puso, bigyang diin sa isip ng mga kapatiran niya sa pananampalataya ang kahalagahan ng pananalangin. Samahan niyo po ako sa pagbasa dito sa James chapter 5 verses 13 to 18. James chapter 5 verses 13 to 18, and allow me to read it to you in English Standard Version. James chapter 5 verses 13 to 18. Is there anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. And the prayer of a righteous person has great power as it is working. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain. And for 3 years and 6 months, it did not rain on the earth. Last verse, then he prayed again, and heaven gave rain, and the earth bore its fruit. Panginoon, maraming salamat sapagkat sa kabila po ng temperatura na amin pong nararanasan ngayon, kayo itapat sa aming mga buhay, tapat sa paghihimok sa amin na manambahan sa inyo, Panginoon. Lord, it is a privilege for us na hindi po dapat masayang bilang inyong mga anak. Privilege to worship, to praise you in spirit and in truth. Maraming salamat, Panginoon, sa ganitong uri ng
pagtitipon kung saan libre namin itong nagagawa. Nagsasama-sama kami, umaawit, papalanginan, nag-aaral ng iyong salita, Panginoon. At sa oras na ito, O Diyos, panalangin namin na bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman upang maunawaan po namin ang mensahe ng iyong salita. Purihin kayo, ito po ang aming dalangin sa ngalan namin Panginoong Jesucristo. Amen. A couple of months ago, we started a series from the book of James, and by the grace of God, ay malapit na pong matapos yung ating pag-aaral sa aklat na ito. At sa ating pagbubulay-bulay dito, naunawaan natin na sa mga aklat ng Bagong Tipan, there are some books that put on emphasis sa mga mabibigat at mahalagang doktrina. However, James here put on emphasis sa practical na pamumuhay ng mga Kristiyano. And I am not saying that there are no doctrines sa sulat ni James. But what I'm saying is that the emphasis of this book is none other than practical Christian living. At ito po ito, may panawagan sa mga mananampalataya na isapamuhay ang kanyang pananampalataya. Yung pananampalataya natin bilang mga Kristiyano is not meant to be hidden. It is not meant to be concealed sa mata ng sanlibutan. Kaya matatandaan nyo, isa sa mga nabanggit ko sa ating pag-aaral, yung command ni Kristo sa mga mananampalataya at nabahagian natin ito. Sabi ni Christ, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So, in different culture, in different timeline, the book of James is always relevant to the lives of the believers. And I hope and pray na makita po natin yung relevance nito sa ating mga spiritual na buhay. And at the beginning of this verse, the book of James, we talk about trials and how they are being used by God for the purpose of our spiritual good. At nakita rin po natin that trials make us stronger. It makes us steadfast. And sa pamamagitan po ng pagpapalakas nito, this will lead to what we call maturity. And I pray that all of us here sa ating iglesia are longing for maturity. Dahil naniniwala po ako, tayo, na ang goal ng ating election, ang goal ng ating salvation, our goal is to be conformed to the image of our Lord Jesus Christ. So all born-again Christians should desire growth spiritually and to mature in our faith. And the blessing of the book of James is that it gives us a biblical perspective about maturity. At alam niyo ba, sa mga paraan ng Diyos upang tayo ay lumago o mag-mature sa pananampalataya is by using trials, by using temptation, suffering in our lives. Let me share this to you. Kaming mag-asawa, madalas nag-uusap po kami sa mga past experiences namin, sa mga failures, sa mga disappointments, sa maraming bagay. Kabilang na po rito yung sa negosyo, sa buhay, at sa mga hindi po na inaasahang pangyayari sa aming buhay mag-asawa. At alam nyo, at the end of the day, ay namamangha na lang po kami sa kadakilaan ng Diyos sa aming buhay. When we realize that those trials, those sufferings are part of God's plan for our lives. That those experiences are not meant to destroy us, but to make us closer, closer to God, to trust Him, and to surrender yung mga plano namin sa Kanya. So hindi po pala ito nararanasan, ang trials and suffering sa buhay ng mga mananampalataya, hindi po pala ito nararanasan ng walang dahilan. Its purpose is to make us more and more mature, more conforming to the image of Christ. And it's a proper way to say na sa buhay ng mga mananampalataya, trials are not to be avoided. Hindi dapat tayo matakot na humarap sa mga pagsubok na ito. Dahil kung walang trial sa buhay ng mga Kristiyano, walang paglago.
Pansinin natin yung buhay ng mga apostol, yung mga lingkod ng Panginoon. Remember, their lives were filled with tremendous trials. They were filled with tremendous difficulties. But we can also see to them yung lalim ng kanilang pananampalataya. Yung karakter ni Kristo na nagliliwanag sa katauhan at pamumuhay nila. Trials are not to be avoided. Rather, when we face trials in life, anong sabi sa unang pag-aaral natin sa ating serye? We must count it all joy. Kagaya ng unang paalala ni James sa mga mananampalataya. We must rejoice because God gives us reasons to rejoice. And one of those is for the benefit of our growth as Christians. Kaya dito sa aming pag-uusapan ngayong umaga, makikita natin yung another proper response ng isang mananampalataya during trials in life. And I believe, dito tayo madalas nagkukulang. Ito yung isang bagay na madalas nasasawalang bahala ng mga mananampalataya. Ito yung isang bagay na madalas hindi natin nabibigyan ng halaga. At ano ito? Ito ay walang iba kundi ang pananalangin. Aminin man natin o hindi, dumadating sa buhay natin ang ating pagkukulang sa gawain ng pananalangin. Naalala ko yung kwento ng isang estudyante na nag-aaral na magpalipad ng eroplano sa ere. At itong estudyante nito ay gustong-gustong matuto. Kaya ang ginawa niya, tumakas siya at pumunta siya doon sa maliit na eroplano nang walang paalam. At gamit yung kanyang daladalang manual kung saan nagtuturo kung paano magpalipad ng eroplano, ay sinubukan niya itong sundin at kalaunan ay nagtagumpay siya na paliparin yung eroplano ito. At ito na, habang siya nasa ere at lumilipad yung eroplano, napansin niya na yung hawak niyang manual ay para lang doon sa pagpapalipad ng eroplano. Ngunit hindi niya dala yung manual kung paano yung tamang paglanding. Dahil nakalimutan niya itong gawin. Kaya sa madaling salita, ito na yung una at huling beses niyang pagsakay ng eroplano. Madalas, ganito po yung sitwasyon na buhay natin bilang mga mananampalataya. Kung ano pa yung pinakamahalaga na dapat natin gawin, kapag dumaranas po tayo ng mga pagsubok sa buhay, ay siya pang kinakalimutan natin. At yun ay ang pananalangin. Alam po ba natin na ang pananalangin ay isa sa mga patunay na ang isang tao ay tutunay na anak ng Diyos? Naniniwala ako na ang isang taong hindi ligtas ay maaari pa rin naman sila mag-pray. Maaari pa rin silang manalangin. Ngunit, walang tao na totoong ligtas ang hindi marunong manalangin. Sabi nga ng isang mangangaral, ang panalangin daw ay parang pag-iyak ng isang sanggol. Natural po sa isang sanggol ang umiyak dahil alam ng katauhan ng isang sanggol, yung katawan niya, na kailangan niya ang pag-iyak. At ganun din po yung mga mananampalataya. Ang ating bagong katauhan na handog ni Kristo, ito po yung may natural na pangangailangan ng panalangin. And remember yung sinabi ni Pablo, pray without ceasing. Hindi ba? And why is it possible? Bakit niya sinabi ito? Dahil ito sa banal na espiritu na nag-uudyok sa atin upang kausapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ngunit bakit maraming pagkakataon? Tayong mga mananampalataya, sinasawalang bahala natin ang gawain ito. Ibig sabihin lamang ito, there is something wrong with us. There's something wrong with us. Gumagawa tayo ng bagay na hindi natural sa atin. The negligence of prayer points out that there is something wrong. There is something wrong with us. Hindi natural. Hindi natural yun. Sa isang Kristiyano, ang hindi nagpe-pray. Kung mangyayari man ito, ibig sabihin may mali sa kanya. At ang kamalian ito ay maaaring nasa atin ngayon sa mga oras na to.
Sa kongregasyon natin, sino ba dito ang magsasabi na wala siyang problema sa pananalangin? And in all that situation sa buhay niya, ay lagi niyang kinakausap ang Diyos. Sa panahon ng kasaganahan, sa panahon ng kakulangan, sa panahon ng kagalakan, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kaginhawaan, sa panahon ng kahirapan, sino ang nagsasabi sa atin na ang una niyang tugon sa mga panahong binanggit ko ay ang manalangin sa Diyos? Kung meron man, siguro hindi na para sa iyo yung mensaheng ito. Ngunit kung hindi, kapatid, pakinggan mo yung salita ng Diyos, pamamagitan ng sulat ni Santiago, at hayaan mong ipaalala sa iyo nito ang kagandahan ng gawain ng pananalangin sa lahat ng sitwasyon sa iyong buhay. So hayaan yung basahin ko ang ating praktikal na mensahe ngayong umaga. Ito po yung ating message: believers are urged to pray in all situations and to recognize the power of God through prayer. Believers are urged to pray in all situations and to recognize the power of God through prayer. So, ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin that prayer should not be limited. It should not be limited to specific times. Or it should not be limited to any specific situations. Okay? But we should be a constant practice in every aspect of our lives as Christians. Sa gawain ito, kung tayo mananalangin, nare-recognize natin yung power ng ating Panginoon, na siya ay may kakayahang kumilos sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, dalawang bagay yung ating titignan na magpapatibay dito sa ating mensahe sa ngayong umaga. Unang-una, we will look at the urge to pray in all situations of a believer's life. Okay? Yung urge to pray in all situations of a believer's life. And secondly, we'll talk about the recognition of the power of God through prayer. So brethren, let us see how the Word of God will remind us in this matter. First of all, the urge to pray in all situations of a believer's life. Is there among you, or is there anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church. Let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. So sa talatang ito, James emphasizes the importance of prayer as a continual, patuloy na practice sa buhay ng isang mananampalataya. Pansinin niyo sa verse, hindi ba may tatlong situation yung binanggit si James dito? Una, yung suffering. Pangalawa, yung happiness or cheerfulness. Pangatlo, yung sickness. Yung mga itong binanggit na ito ay yung pinaka-common sa buhay ng mga tao. At masasabi natin na these are the general situations of human beings. Suffering. Okay? Suffering. It can be sorrow sa buhay ng isang tao. It could be a persecution sa iyo, nung sino man. It could be hardships. It could be yung mga problema sa maraming bagay sa iyo, sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon. Yan yung suffering. Cheerfulness or happiness. It could be abundance or blessing sa buhay mo. It could be satisfactions, fulfillments. Pwede rin itong maging joy ng buhay mo kung saan ka masaya. Happiness at yung contentment sa buhay mo. And lastly, binanggit niya rito yung sickness. It is a general term also. Hindi binanggit ni James kung anong klaseng sakit ito. Maaring karamdaman lang, kagaya ng lagnat, ng ubo, ng trangkaso, or pwede rin itong maging terminal illness, autoimmune diseases. Isama na rin natin yung mga kapansanan o yung may malubhang sugat sa katawan at marami pang iba. So, suffering, happiness, sickness are general situations
sa buhay natin. General situation sa buhay ng mga mananampalataya. Lahat tayo ay maaring dumaan sa mga ito, sa mga binanggit ni James. Kahit nga yung sanggol, o kahit yung bata, nararanasan po ito. At lalong-lalo na tayong mga adulto. Maaring ngayon, nagsasuffer ka, pero bukas magiging masaya ka na. Maaring ngayon, malusog ang pangangatawan mo, ngunit sa mga susunod na panahon, ay magkakasakit ka. Ito yung cycle ng buhay ng tao. And the Word of God encourages the believers to pray in all these circumstances in life. Yung tatlong general cycles na ito na nararanasan ng isang Kristiyano, ini-encourage tayo ng salita ng Diyos to pray kapag tayo dumadaan doon sa tatlong ito. Whether we are facing suffering, we are experiencing joy, or dealing with sickness, we ought to pray. We ought to talk with the Lord. Sa mundo, mga kapatid, na punong-puno ng mga taong walang pakialam sa Diyos. Alam natin ito. When we look at the social media, when we watch television, makikita natin yung mga kawalang pakialam ng tao sa Diyos, walang pakialam sa kahalagahan ng pananalangin. Dapat po may mga Kristiyanong buong pusong nagpapahalaga para dito. Na sa bawat panahon ng sitwasyon sa kanilang buhay, nakikita nila ang pangangailangan ng panalangin, gaya ng pag-iyak ng isang sanggol na nabanggit natin kanina, na handa silang magpakita ng kanilang pagtitiwala, na yung mga Kristiyanong handang magpasakop sa Diyos, handa silang magsisi sa panahon ng pagkakasala, handa silang humingi ng awa sa biyaya ng Diyos, at handa silang magpasalamat sa mga pagpapala at provision ng Diyos sa kanilang buhay. Lahat ng ito ay magagawa lamang sa paraan, sa kaisa-isang paraan na binigay ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ito ay walang iba kundi sa pamamagitan po ng pananalangin. And take note, hindi lang personal prayer ito. But in these verses, James highlighted yung tinatawag na mutual responsibility of the believers to pray for one another. Anong sabi niyang gagawin kapag may sakit yung kapatiran? Anong sabi ni James? Let him call for the elders of the church. Let them pray over him. So makikita natin dito yung prayer, yung pananalangin, ay hindi lamang responsibilidad ng isang mananampalataya sa kanyang sarili. Hindi lang solo ito. Bagkus, kundi ito ay responsibilidad niya din sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Sa pamamagitan po ng pananalangin sa isa't isa, ang iglesia po ay nagpapakita ng malasakit at ito'y nagpapahayag ng suporta sa bawat miyembro nito. Naisip ko na hindi pala gawa-gawa lang natin yung parati natin ginagawa sa ating prayer meeting. Di lang pa natin invento yon na paghihingi tayo ng prayer request sa ating mga kapatiran. Nabanggit ni Sister Leonor kanina, pagad ng encouragement. Maging yung mga prayer partner natin during our prayer meeting, di pala natin invento yon. Mayroon pala itong biblical basis. May basihan pala kung bakit natin ito ginagawa. Ito pala ay command at the same time, responsibility natin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay miyembro ng iglesia at hindi ka umaattend ng prayer meeting, sayang naman yung pagkakataon mo para maipakita ang pag-ibig mo, para mapakita o mapagmalasakitan mo ang iyong kapatid sa pananalangin para sa kanya. Let me share this to you. During prayer partner, lagi kong nagiging kapartner yan si Brother Wilson. Nakakatawa itong kapatid natin ito. I pray for him and he prays for me. At may isang instance na sinabi niya sa akin, sabi niya, Brother John Paul, pasensya ka na.
Hindi pa ako ganun kasanay manalangin ng may kausap, sabi niya sa akin. Kasi may mga pagkakataon na hindi niya po ma-articulate yung nasa isipan niya para banggitin ito. And you know what? I do not care. I do not care. Because as long as we pray for each other, ramdam na ramdam ko yung pagmamalasakit ng kapatid kong ito. Nagmamalasakit sa akin, nagmamahal sa akin, handang kausapin ng Diyos para sa pangangailangan at problema ko sa buhay. I do not care kung ano man yung klaseng paghihirap or problema na kanyang sinasabi. Napakasarap isipin that when I come to this church, there are people that are seeking to support and care for me. That I belong to a community ng mga mananampalataya na may pagmamalasakit at pagkalinga na naipapakita sa pamamagitan ng pananalangin sa isa't isa. Kaya kung iisipin natin mga kapatid, nakakapanghinayang yung blessing na ito kapag hindi tayo nakakadalo ng ating prayer meeting. Yung saya, yung blessing, namimiss natin. Magandang oportunidad sana ito para maipakita natin na may concern tayo sa ating mga kapatid. At the same time, opportunity din ito upang maramdaman ang concern nila sa atin bilang kapatid sa pananampalataya. So let's take advantage this opportunity at maging pagpapala tayo sa ating mga kapatid. And secondly, the recognition of the power of God through prayer. The recognition of the power of God through prayer. Basahin ko po muli ang verse number 15. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him. And if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, that you may be healed. And the prayer of a righteous person has great power as it is working. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain. And for 3 years and 6 months, it did not rain on earth. Then he prayed again, and heaven gave rain, and the earth bore its fruit. Sabi ng isang mangangaral, there is no inherent power in prayer itself, but rather, that prayer links us to God who is all-powerful. Again, there is no inherent power in prayer itself, but rather, that prayer links us. It links us to God who is all-powerful. And you know, this is very true and profound statement. Maaari kong ma-relate ito sa extension wires na meron tayo sa ating mga tahanan kahit sa ating iglesia. No? At itong ay, kung hindi ito, yung mga extension cord na yan, kung hindi po yan nakasaksak doon sa mga outlet, ay hindi po yan magkakaroon ng kuryente. Wala pong kuryente yan. At walang kakayahang magpaandar ng mga electric pan na yan kung hindi yan nakasaksak doon sa ating mga outlet. Na sobrang init ng panahon ay hindi niya kayang paganahin ang mga electric pan na ito. Hindi niya kayang paandarin. Ngunit kapag ito ay sinaksak, maaari nang umandar ang mga gamit nating mga malalakas at maraming electric pan sa ating paligid. Ganon din naman ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang panalangin po ay nagkakaroon ng kapangyarihan when it links us to God, who is powerful. Pansinin nyo yung mga salita ni James dito concerning sa pananalangin sa kapatiran na may karamdaman. Sa verse 15, look at your Bibles. Verse 15, sabi nito, the Lord will raise him. At dinagdag pa rito, he will be forgiven. Okay? Now, in verse 16, we can see the healing of God. Yung pagpapagaling ng Diyos. And verses 17 to 18, makikita naman natin dito yung example ni Elijah, by which alam naman natin na kung sino yung sumasagot sa panalangin ni Elijah kapag siya nagpipray para
kalabanin ang mga bulaang propeta, sino yung sumasagot? Walang iba kundi ang Diyos. And remember the prophets of Baal. Kung tutuusin, mas matindi pa yung paraan ng kanilang pananalangin. Dumating yung punto na sinasaktan nila yung sarili nila, sinusugatan nila, para lang pakinggan sila ng kanilang Diyos-Diyosan. Pero hindi naman ito nangyari. At pagdating kay Elijah, nung siya na'y nag-pray, siya na'y nanalangin, gumamit din siya ng hininga, ng bibig, gaya ng at salita, kagaya ng mga bulaang propeta ito. Pero, kay Elijah bumagsak. Yung kanyang panalangin, dito bumagsak ang apoy ng Diyos mula sa kalangitan. Kung ano yung eksaktong kanyang hiniling sa Panginoon. And the same as this example of James. Elijah also prayed to God na hindi umulan. Imagine, wag umulan ng 3 years and 6 months. And then he prayed again, and that's the time the heaven gave rain. And what is the significance of these stories? Si Elijah ay kagaya din nating makasalanan sa harap ng Diyos. Alam niyo si Elijah, propeta siya ng Panginoon, lingkod siya ng Diyos, pero wala naman siyang power sa kanyang sarili. Hindi naman siya makapangyarihan, hindi siya all-knowing, hindi siya all-powerful. Walang anumang kakayahan si Elijah. But there is something that links him to God, who is all-powerful. And that is prayer. That is prayer. Prayer links us to God, who is all-powerful. At sa pamamagitan ng pananalangin, ini-exercise po ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa ating buhay, kagaya ni Elijah. Sa panahon natin ngayon, wala man tayong mga kalabang propeta ni Baal. Pero alam nyo, kung titingnan natin, re-recognize lang natin when we pray, ginagamit ito ng Diyos para maipakita niya yung power niya sa atin. Yung kanyang pag-ibig sa atin. Yung kanyang concern sa atin. And dito sa verses 15 to 16, binanggit yung dalawang kapangyarihan ng Diyos na mararanasan ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Tingnan niyo po dito, verses 15 to 16. What is that? The power of God to heal and His power to forgive. The first one is important, yung healing ng Diyos. Mahalaga po yan. Especially sa mga may karamdaman, may mga problema sa kalusugan, napakahalaga yung panalangin sa kagalingan. Okay? But for me, mas mahalaga yung pangalawa na binanggit ni James dito. Forgiveness of God. The power forgiveness of God. Dahil walang sino mang tao sa mundong ito ang may kakayahan na tumbasan ang kapatawaran na nagmumula sa Diyos. It is a power that only God can give. Forgiveness is the only power that God can exercise. Kaya kung maaalala nyo, noong nagpatawad ng kasalanan si Kristo, doon sa isang paralisado. Di ba na yung kwentong ito, pinatawad niya yung paralisado at kanyang pinagaling. Nagalit yung mga religious leaders na nakakita. Nagalit sila. Talagang blasphemy. No? Blasphemy yung ginawa mo. Hindi yan tama. Anong sabi nila? Diyos lang ang may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Totoo naman yun. And Christ is qualified for that because He is God. At kaya, sa anumang sitwasyon sa buhay mo, kung natanggap mo ang kapatawaran ng Diyos, kapatid, sinasabi ko sa iyo, aba, napakapalad mong nilalang. Dahil ito ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. He is the only one who can forgive you in your sins. At ito ay naging posible dahil po sa kamatayan ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa kanyang kamatayan, sa kamatayan ni Kristo, pinagkasundo po tayo ni Kristo sa Diyos. Siya ang namagitan sa isang makasalanan at sa banal na Diyos. Siya ang naging tulay na magdudugtong sa atin para makatawid sa galit at puot ng Diyos sa ating mga kasalanan. At higit sa lahat, mga kapatid, si Kristo ang dahilan upang tayo ay magkaroon ng karapatan manalangin sa Diyos.
Without Christ, we cannot even pray. We cannot even call God bilang Ama, bilang our Father. But thank to Him, hindi niya lang tayo binigyan ng karapatan na manalangin at tawaging Ama, ang Diyos Ama, kung hindi, si Kristo mismo yung nananalangin para sa atin. Hindi po ba? He is our great high priest who intercedes for us to God. Akalaan niyo yun, hindi pala natapos yung ministry ni Kristo. Hindi natapos yung ministry ni Christ nung siya'y namatay sa krus. Hindi po. Alam naman natin kapag yung ating mga sarili, pag marami tayong nagagawa sa isang araw, ang buong maghapon, pagod tayo, pag uwi natin sa bahay, nasa isip na lang natin ay humiga, humilata, gusto natin magpahinga dahil pagod tayo, naisip natin na I deserve to rest. Kasi pagod ako, marami akong nagawa sa araw na to, I deserve it. And when we look at the Lord Jesus Christ, He worked, He suffered, He died, and He rose again. And that is the most tiring, that is the most exhausting job to do. He could have choose to rest. Christ could have choose to do nothing dahil sa sobrang kadakilaan ng kanyang ginawa sa krus. But He did not choose to do so. And you know what? At this very moment, He is our great high priest. Nagmi-minister pa rin siya sa atin. He prays for us. And He intercedes for us to God. Patuloy na nagtatrabaho. Patuloy na nag-work si Kristo para sa kanyang mga anak. Therefore, mga kapatid, ang tanong natin sa umagang ito, nais kong tanungin natin ang ating mga sarili. Bakit hindi ka nananalangin? Sa totoo lang, wala akong maisip na tanong. Para sa akin, ito lang sapat na para siyasatin natin yung ating mga sarili. Bakit nga ba hindi ako nagpipray? Bakit kapag may problema ako, hindi ako nagpipray? Bakit pag wala akong problema, hindi rin ako nagpipray? Bakit pag nalulungkot ako, hindi ako nagpipray? Bakit pag masaya ako, hindi rin ako nagpipray? Bakit nararamdaman kong nangihina ako sa pananampalataya, hindi pa rin ako nagpipray? Pag lumalayo na ako sa kalooban ng Diyos, hindi ako nagpipray. Kapag natutukso akong gumawa ng kasalanan, hindi ako nagpipray. Bakit nga ba hindi ka nagpipray, kapatid? Sapat na ba sa atin yung panalangin, Lord, thank you for this food, in Jesus' name we pray, amen? Kabisado na lahat. Ang tinutukoy kong panalangin dito ay ito po yung taus-pusong panalangin. Yung totoong panalangin, taus-pusong panalangin sa Diyos. Kailan ito huling nangyari sa buhay mo? Yung mga tipong damang-dama mo na kausap mo yung Diyos, panapipray ka. Yung bawat pagbuka ng bibig mo, alam mong nakikinig sa'yo ang Panginoon, na para bang katabi mo lang siya. Mga kapatid, naunawaan ko na maraming temptasyon upang pigilan tayo sa pananalangin. Unang-una, yung pagod tayo sa trabaho. Daming gawain, pagiging busy sa gadgets, at anumang bagay na maging yung ating katamaran mismo. Dahil madali tayong mawala ng oras sa panalangin. But the Word of God, brethren, let me remind you this, but the Word of God urges us to pray in all situations of our lives. At hindi para pahirapan tayo, hindi para kunin yung oras natin, nakawin yung oras natin. Hindi naman gano'n. Hindi tayo in-urge ng salita ng Diyos to pray in all situations of our lives para kumuha sa atin ng oras, para pahirapan tayo. Kundi nais ng Diyos, ipakita yung kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Gusto niyang mas maging malapit tayo sa Kanya. Gusto niyang mas umasa tayo
sa Kanya. Gusto niyang maranasan natin yung pribilehiyo na pinaghirapan ng Kanyang nag-iisang anak sa krus. Gusto niyang umasa tayo sa Kanyang pangako na siya ay nakikinig, na siya ay tutugon sa ating mga panalangin. At nais kong iwan sa inyo ang sinabi ng mangangaral at lingkod ng Diyos na si John Calvin. Sabi niya, "Nothing is better adapted to excite us to prayer than a full conviction that we shall be heard." Nothing is better adapted to excite us to prayer than a full conviction that we shall be heard. Kaya mga kapatid, ang encouragement natin sa umagang ito ay balik natin ang ating pananabik sa pananalangin sa Diyos in all situations in our lives. We have a full conviction that we shall be heard because of the finished work of the Lord Jesus Christ in the cross of Calvary. So in this, mga kapatid, let us be reminded that believers are urged to pray in all situations and to recognize the power of God through prayer. Panginoon, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin. At patawad na rin po, Panginoon, sa mga panahon na kami nakakalimot. Sa mga panahon na naisasantabi namin ang napaka-gandang gawain ito ng pananalangin. Sa mga panahon na kami po, Panginoon, ay masaya, malungkot, maginhawa, panahon ng naghihirap, panahon ng paglayo sa inyong kalooban, panahon ng temptasyon, patawad dahil hindi po namin inuuna ang napakahalagang bagay na dapat naming unahin. Yun ay kausapin ka, humingi ng lakas sa inyo, humingi ng kapangyarihan ninyo na kumilos sa aming mga buhay. Bigyan niyo po kami ng tamang kaisipan pagdating sa bagay na ito. Bigyan niyo po kami ng urge, ng desire, O Diyos, na ipakita rin naman sa aming kapatid yung aming concern sa kanila sa pamamagitan ng panalangin. Kaya Panginoon, patawad po sa mga panahon na hindi kami nakaka-attend ng aming mga gawain ng pananalangin, ng prayer meeting. We miss the opportunity to show our concern and love for our brethren. And we also miss the opportunity na maramdaman ito. Kaya Panginoon, itawan niyo po ang aming isip na ang gawain ng pananalangin bilang isang iglesia ay hindi dapat isinasawalang bahala. Ito ay tinitindigan, ito ay pinahahalagahan, ito ay oportunidad upang ipakita ang aming pag-ibig sa isa't isa. Maraming salamat sa aklat ng James na muli kaming na-remind sa bagay na ito. At sa aming huling pag-aaral ng aklat ng James, Panginoon, sa darating na mga panahon, muli niyo po kaming bigyan ng encouragement sa salita ninyo at maipakita namin ang aming pagkakakilanlan bilang inyong mga anak. Maraming salamat sa mga kapatiran kong ito at gabayan niyo po muli kami sa aming pong pagtitipon at pagmi-meeting. Mamaya, kayo po ang siyang maluwalhati sa lahat ng bagay na ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan namin Panginoong Kristo. Amen.